Mapagpalang araw naman muli sa inyong lahat, mga giliw kong sumusubaybay. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, napakabilis ng daloy ng ating panahon. Kailan lang ay sinimula natin ang unang linggo sa buwan ng Agosto. At ngayon, nasa Agosto 13 na tayo. Sa araw ng Biyernes, sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At patuloy tayong binibigyan ng simbahan ng mga napakagandang pagbabasa upang sa gayon ay may pagnilayan tayo at mararamdaman natin na totoo nga na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Salamat sa simbahan. Salamat sa katawan ni Kristo. Ang ating pagbasa ngayon ay kinuha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 13 hanggang 12. Ang sabi dito, noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sinumang lalaki ang humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-aasawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ba ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makakatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-asawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. At ang makakatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, napakaganda ng ating pagbasa ngayon at sana maganda rin ang ating mga pagninilay. Nako, paano na lang yung mga nakikiapid dyan? Paano na lang yung may mga second party, may mga third party? Ang ating pagbasa actually is maririnig natin ito sa pagdiriwang ng sakramento ng kasal. This is all about divorce. Pero ano ba ang gustong iparating ng ating simbahan? Ano ba ang gusto niyang tukuyin at ang mensahe na iparating sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nagpaplanong mag-asawa? Napakaganda. Para sa akin, inaalalahanan lang tayo ng ating pagbasa na maging matapat. Maging matapat. Lalong-lalo na yung mga mag-asawa, maging matapat sa bawat isa. Kaya nga ang sabi, alalahanin nyo sa simula,
Ginawa kayo ng Diyos na kalarawan niya. Imago Dei. No? Remember that from the beginning, you were created in the image and likeness of the Father. Ibig sabihin, ang bawat isa, ang babae at ang lalaki, ay naging representasyon ng Diyos mismo. At kung naging representasyon tayo ng Diyos, para sa akin, naging buhay tayo na ng presensya ng Diyos sa bawat isa. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang bawat isa. Yan yung pinaka-buod para sa akin na pagnilayan ng mag-asawa sa konteksto ng kanilang pag-aasawa. Na magiging matapat sa bawat isa. Kaya nga ang sabi ng mga Pariseo, bakit pinayagan ni Moises na pwedeng sumulat ang lalaki sa kanyang asawa upang kanyang paghiwalayan? Sabi ni Jesus, oo, okay kay Moises. Pero, ginawa ito ni Moises dahil sa katikasan ng inyong mga ulo. Alam mo, minsan normal lang sa mga lalaki, sa mga asawa, na pagtanungin mo kung bakit sila may second party, sagot nila, normal lang yan kasi alam mo, lalaki ako eh. Do you think that is normal? Para sa akin, hindi siya normal. No? Kaya, kung titingnan natin ang pag-aasawa ay may proseso. Yung simbahan ay naging seryoso dito. Kaya nga sa atin, sa simbahan natin, sa Katolikong simbahan, mayroon tayong seminar, may pre-kana interview, at may tawag pa ng kasal. Kasi gusto natin na habang naghihintay kayo ng oras ng inyong kasal, within that day na naghihintay kayo, mapagnilayan pa ninyo ng mabuti. At pwede pa kayo magsabi na wag na lang at hindi nyo na lang ituloy. No? Kaya para sa akin, maganda ito. Ano ba ang dahilan kung bakit ka mag-asawa at bakit mo siya pakasalan? No, magandang pagnilayan niya. Para pagdating ng panahon, buong puso at may buong katapatan na panindigan mo talaga ang pagmamahal mo sa asawa mo. Diba? Hindi lang yung pinakasalan mo siya dahil sa mga worldly needs. Kundi mas mabigat at mas matindi pa doon. So, at ang pinakasentro dito is yung nagmamahalan kayo. Kaya nga sabi ni Jesus, kung anong pinag-isa ng Diyos ay hindi pwede paghiwalayin ng tao. Bakit kayo, ano ba ang pinag-isa ng Diyos doon? Yung pagmamahal. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, iiwan ng lalaki ang kanyang pamilya at sasama sa kanyang asawa, hindi na sila dalawa, kundi isa na. There is this one reason why they gather together. No? Sana maging isa kayo sa isip, sa puso, at sa pananaw. Kaya para sa akin, importante pa rin yung dialogue Yung dialogue, yung pag-uusap. Kasi mostly, yung problema, nagsisimula sa mag-asawa dahil hindi marunong makinig yung bawat isa. Nagsasalita pa ang asawa, nagsasalita rin yung isa. So, paano kayo magkaunawaan? That's why para sa akin, kailangan makinig. At dyan sa pakikinig, mauunawaan nyo ang buong pangyayari. At dyan sa pakikinig, mapatibay nyo pa ang inyong relasyon. Sana, sa mga nagpaplano pang mag-asawa at sa mga may asawa ngayon, pagnilayan ninyo ng mabuti ito. Kung mahal nyo ang Diyos, mahalin nyo ang inyong mga asawa ng buong katapatan. At ang pagmamahal na ito ay ibahagi nyo sa pamamagitan ng pag-aalaga nyo sa inyong mga anak. Kung wala man kayong mga anak, hindi ito ang dahilan upang mawalan kayo ng pag-asa at manlamig kayo sa inyong relasyon bilang mag-asawa.
ang pagkaroon ng anak ay isang biyaya. Ang mahalaga doon ay nagmamahalan kayo. Naging matapat kayo sa bawat isa. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Amang tagapaglikha, bukal ng biyaya at ng pag-ibig, dinadalangin namin ngayon ang lahat ng mga mag-asawa, pamilya, na nagkaroon sila ng problema sa kanilang relasyon. Bigyan mo pa sila ng malawak na pag-iisip upang maunawaan nila ng mabuti ang mga pangyayari sa kanilang buhay at pahalagahan nila ang bawat isa. Naway, maalala nila kung paano sila nagsimula, na ikaw ay naging sentro at naging dahilan kung bakit sila nagsama. Inaalaala din namin yung mga mag-asawa na hindi naging tapat sa kanilang covenant, sa kanilang promesa, sa kanilang kasal, na naway mapagnilaya nila ng mabuti ito. Na ang ginagawa nila ay isang hindi magandang halimbawa sa kanilang mga anak. Inaalaala din namin at pinagdasal at pinapanalangin ang mga kapatid naming nagpaplano pa na mag-asawa. Naway maunawaan nila ng mabuti ang napakalaking responsibilidad tungkulin ng buhay mag-asawa. Na dito, sa simulaing ito ng isang pamilya, nagsisimula ang isang simbahan, nagsisimula ang paghahari ng Diyos.